yan. Ito, idugtungan yan dito. Ayan yung lalakad niyan. Papunta rito. Clear. Wala yan ha. Yan ba yung sinabi mo, magneto or sa ano? Dito, dito yan. pa tayo dyan. Hindi ko pa nga binubuksan kasi siyempre siniguro mo siniguro ko muna na walang sunog. Okay. Ayan po guys, no, kung napapansin nyo po, talagang nilinis po ng maigi ng mekaniko po yung magneto para po matanggal po yung mga kalawang. Kasi po mahirap na po ito tanggalin pag once na talagang kapit na po yung kalawang dito. So kung napapansin nyo, talagang ini-sprayhan niya ng pangpalambot po ng kalawang para po mas madali itong tanggalin yung magneto. Kasi nandyan po sa loob po yung ano, ang stator nito at saka yung CKP sensor. So which is yun yung titingnan niya kung yun po ang naging cause po talaga ng error 12 po dito sa motor ko na to. So, ayun guys, panoorin nyo lang po ito na maigi guys dahil medyo mahaba po talaga ang video na ito dahil binibidyohan ko talaga ito sa bawat anggulo po na ginagawa po dito ng mekaniko po. Para po makikita nyo rin po kung sakasakali po magkakaroon po ng ganitong problema yung mga motor, kung bigla kayong namamatayan kahit na tumatakbo kayo ng maayos. Pag once biglang namatay po, tapos automatic lumalabas po kagad ang error 12 sa panel po natin. So ito po yung pinaka-common po na dahilan po talaga no, na yung problema na po talaga nito ay CKP sensor na po. Kaya po talagang hindi na ako nagatubiling pinagawa po ito dahil po delikado po talaga pag once tumaan, sarap ng takbo mo lalong-lalo na po kung nasa mga highway ka po or sa EDSA or sa ano, dahil po na-experience ko na po talaga na muntik na po ako mabundol dahil po bigla pong namatay yung makina ko sa gitna pa po talaga ng highway. So, advice ko lang po sa inyo guys no, na wag nyo na pong ano guys patatagalin, ipapagawa nyo na po para po maiwasan na lang po natin yung disgrasya po natin. So, ngayon po guys, panoorin nyo lang po ito ng maigi guys dahil po napaka ano po talaga ito, napakaganda ng ginawa na to ng mekaniko na ito dahil inisa-isa po talaga niya pag-check po talaga sa para lang din po sa safety lang din po ng ano po ng pagbabiyahe po natin. Ayan po guys, tingnan nyo po ng maigi guys kung ano po yung diskarte na ginawa po dito ng mekaniko po para po kung paano po ito mabilis matanggal yung magneto po natin. Ito po yung pinaka-diskarte po talaga niya guys. So tingnan nyo po ng maigi. Talagang napakahabang bakal na ginawa niya para po makabuelo po siya paghila. Ayan guys, panoorin nyo lang po ng maigi yan guys kung paano niya matanggal. Talagang na ano pa ako namamangha po kasi ginawa dito. Ayan po guys no. Parang napakadali lang po dahil po talagang yung diskarte niya napakabilis po ng ano niya, mga diskarte po niya dito. So ito po guys, ito po yung loob po ng ito po yung stator guys. Ito yung stator no, nakikita nyo. Sobrang dumi na po talaga guys. Dahil po 5 years mahigit na po yan, hindi pa talaga nalilinis yan. So kaya po nagkaganyan na po yung itsura po dahil meron na daw po yung tagas yung oil seal po dito. Kaya po mas madali na pong kapitan ng dumi po yung stator po dito. So, yan po kung napapansin niyo po. No? So, wala na pong ibang dahilan kundi dito na po nagmumula yung error 12 nito. Dahil po siguro hindi na po nakakahinga dito yung CKP sensor po natin dito. So, kaya po i-check pa po ito ng maigi po ng mekaniko po, no? So, ang gagawin dito option, so siyempre, lilinisin po ito ng ano po guys, ng mekaniko po. So, babaklasin po yan lahat guys para po makita po niya yung common source po ng error 12 po dito. No? Ayan, binabaklas ko na po ng mekaniko po guys. So, panoorin nyo na po na maigi po guys. Sa totoo na po, nakakali po ito. No? So, lalong-lalo na po yung mga may motor po na mga automatic po, no? Talagang ito po yung pinaka problema po talaga natin pag once magkaroon na po ng error 12 yung mga motor po natin. Ayan, panoorin nyo lang po ng maigi yan guys. Medyo mahirap po talaga ito tanggalin guys no, dahil po sa sobrang dumi na po talaga ng stator ko po no. So ayan po guys no, ayan. Ayan po guys, baklas na po yung stator po natin. No? So kasama na po yung CKP sensor po natin. So kung napapansin nyo po guys, yung CKP sensor po talagang wala na po ito. Talagang hindi na po makakabigay ng signal po papunta po sa makina po natin. Dahil po, ito po yan ang CKP sensor po, parang nabalot na po talaga ng semento po ito. Grabe nang dumi po talaga ng CKP sensor ko at saka stator.
Kaya ayan po, nilinis po. Tatanggalin po ito ni guys, ni mekaniko po. Siyempre lilinisin po ito ng maigi ni mekaniko po natin. So ayan po guys, no. Panoorin niyo lang po ng maigi guys kung paano po talaga ito magiging guys, magiging malinis po ito ng gusto po talaga ni mekaniko. So ayan po guys, kung napapansin nyo, talagang parang simento na po talagang nakabalot dito sa stator ko na to. Yan, yung tinanggal guys, yan po yung CKP sensor. Kapag sensor pa ba yan? Ayan, medyo mahirap na po talaga tanggalin dahil sobrang kapit na po talaga yung dumi ng guys, parang simento na po yung putik. Ayan po no. Ayan po yung tinanggal guys, yan po yung CKP sensor. Tsaka itong bilog, yan po yung stator po natin. So, ayan po, nililinisin po yan ng ng mekaniko po. Grabe po talagang dumi nito ng stator ko na to guys, no? Ayan kayo. Binabrush na po talaga ito ng mekaniko po. Para lang po matanggal at malinis po ito ng maigi. Panoorin niyo lang po guys kung paano po talaga ito nilinis ni mekaniko, no? At magiging magmukhang na ito talaga tanso. Dahil tanso po yung kulay nito guys. So ayan po, talagang sobrang dumi lang po talaga nito. So ayan po guys, no, kung napapansin niyo po, no. So nagkulay tanso na po yung stator po natin, no. So talagang nilinis po ng maigi ng mekaniko po natin, no. So, panoorin nyo lang po ng maigi guys kung yung pagkabit po natin sa din po, sa CKP sensor po na bago po na CKP sensor. So, ayun po guys, ito na po yun guys. So, malinis na po yung natin, stator natin. So, ito po, kung napapansin nyo po, ito na po yung kinabit po ngayon ni mekaniko po guys, yung bago po natin na CKP sensor po guys. So, ayan, panoorin nyo lang po ng maigi. Ayan, bagong-bago po yan. Talagang sigurado na gaganda na po yung performance po ng motor ko dito. Tsaka hindi na maiwasan na po natin yung mamamatayan po sa gitna po ng kalsada. So, ayan po guys, no? Napakaganda po talaga pag once na mapakabitan po natin ng bago yung po natin, yung mga motor po natin ng CKP sensor. Lalong-lalo na po talaga yung mga nag-error 12 po talaga, wag niyo na pong hayaan na madisgrasya pa po kayo. So ang gagawin niyo lang po talaga, ipapagawa niyo na po yung CKP sensor niyo. So ito po guys, pag once bibili po kayo dito guys sa Yamaha po mismo, sobrang mahal po dito, no? So mabuti na nga lang po, pagpunta ka po dito sa shop na to, meron po silang available po na CKP sensor lang po talaga. So, pag once kasi sa Yamaha po guys, po yan, buo po talaga yung bibilhin doon. Kasama na po yung stator at saka yung CKP sensor. Kaya po medyo may kamahalan po. So, dito po sa shop na to guys, nakabili po kasi ako guys ng CKP sensor lang po. Kaya mas madali pong guys na pinakabitan ko po kagad. Para magiging maayos na rin po yung takbo ng ating motor. Ngayon po guys, maingat po talaga na kinakabit po yung CKP sensor po natin. Dahil po mabusisi po talaga ito ikabit yung CKP sensor po natin. So ayan po, okay na po na ilagay na po natin ang CKP sensor. So ang ginagawa po dito ng mekaniko po, pinaglalagyan niya ng mga grasa po yung bawat paglalagyan ng bearing po dito ng stator po natin para po mas malambot po yung yung pagkabit ng mga mga tornilyo po nito. Napakaganda po dito guys, dahil po talagang magaling po itong mekaniko na ito na nagkabit po dito guys. So sa mga advice ko lang din po talaga sa mga nagmumotor po ng Aerox, NMAX, or sa lahat po ng mga automatic na mga motor po, no. So ito po kasi kadalasan pong bumibigay po yung CKP sensor po natin. Although yung naman po, yung stator po natin, so bihira lang naman po itong guys, masisira. Pero yun nga lang po, pag once bibili po tayo ng CKP sensor lang sa Yamaha po mismo, ay talagang hindi tayo makakabili ng CKP sensor lang. Buo po talagang bibili natin ang CKP sensor at saka stator. So meron naman po kayong mahanapan na ibang shop po guys, no, na kahit hindi naman po original, basta quality naman po yung CKP sensor, so yun na lang po ipapakabit nyo. Maganda naman din po yung yung hindi naman po original na
sobrang bibili ka naman din po ng sobrang mahal, pero ganun din naman bibigay din po. So, yun na lang po ang pipiliin natin. Basta, ano po, class A lang din po na CKP sensor yung bibilhin po natin. So, para po maiwasan na lang po natin ang pagka-disgrasya po natin, guys. Mas talagang napakadelikado po talaga. Pag once na bigla kang mamamatayan po sa EDSA po, lalo na po sa mga highway po talaga, napakadelikado po. Talagang ilang beses ko na pong na-experience po talaga. Unang-una po kasi dito, guys, ang akala ko po, yung problema po ng motor ko, which is yung ano lang po, throttle body. Kaya po pinalinis ko po yung throttle body. At pinapalitan ko na rin po yung IEC po nito ng motor ko, pero wala pa rin nangyayari. Ganun pa rin ang ano guys, namamatay pa rin po talaga. So kaya po nagdesisyon na po talaga ako na ipa-check ko na po talaga yung yung CKP sensor ko po. Hopefully po magiging successful po itong problema po ng motor ko nito, no? So, wala naman po talagang ibang diagnose po dito. Talagang CKP sensor lang po ang problema dito. So, kaya panoorin lang po natin ang maigi po ito, guys. So, talagang pinakamahirap po na sitwasyon, guys, yung bigla kang mamatayan tapos magbiglang mag-error 12. Tapos maya-maya pagpa-under naman po, uma-under naman po. Yun nga lang po talaga, ang pinaka-masakla po, pag once bigla kang mamatayan or mayroong nakasunod sa iyo na mga truck or bus, sigurado talaga na mabubundol ka po talaga. Kaya wag na po nating hayaan na magiging cause pa ng accident yung natin, guys. Pag once mamamatayan po tayo dito, pag once na madaling nag-i-roll yung mga motor natin, kaya wag po nating ipasawalang bahala. Ipapagawa nyo na po kaagad pag once magkaroon po ng ganitong problema ang mga motor. Error 12 lang po ang problema, so yun nga po, medyo may kamahalan nga na po talaga pag once magpagawa ka po dito. So ayan po guys, no, kinabit na po ng guys, ng mekaniko po yung po natin, stator po natin. Napakadali na lang po talaga guys, na once na nalinis na po ng mekaniko. So talagang ang pagkabit napakadali na lang po. So ayan po, nakabit na po ng mekaniko. Lalagyan po natin ng So grasa para ang susunod pong gagawin dito ng mekaniko, so siyempre ititesting po talaga nito kung talagang namamatay pa rin o hindi na po. kasi pahirapan po yan. Yun po talagang napakaganda po ng ginawa ng mekaniko na ito, no? Dahil po talagang mabusisi niya pong nililinis at tinitingnan po yung mga problema po ng motor ko na. So ngayon po guys, nilagyan po ito ng grasa po ng mekaniko po natin, no? Para po mas maganda yung performance po ng ikot po nito. So ang susunod pong gagawin dito po ng mekaniko po, syempre ikakabit na po ng mekaniko yung yung magneto po nito. Ito po yung magneto po guys. Yan, pininturahan na rin po ng bago po yan ng mekaniko. So, sa block pa lang, bastos na po talaga ng magneto natin. 16,000. Ayan, ikinabit na po yung magneto po, no? So, parang napakadali na lang po talaga ang pagkabit dahil po talagang sobrang linis na po talaga ng stator po natin at saka CKP sensor po natin. So, ngayon po, syempre, ang mas the best po talaga na abangan po natin dito, titingnan po natin yung performance po dito dahil po susubukan po ito ng mekaniko po na paandarin po. Ayan po, pinapaandar na po ng mekaniko. Ayan. Yan kung napapansin nyo guys, napaka-smooth na po talaga ng ikot po ng magneto po natin. Monitor lang natin kasi yes, no? So, yun lang po guys, napakadali lang po. Ito po yung mga guys, dahil po itinisting ko na po ito guys ng napakatagal po ng papandar. So, hindi na po talaga siya namamatay. Talagang tuloy-tuloy na po yung andar niya. So, sana guys, wag nyo na po yung guys, wag nyo na pong patatagalin pa kung once na ganito ang problema ng inyong mga motor. Kung error 12, yun lang po yung problema. CKP sensor lang po ang problema po dito. So, thank you for watching.